Good morning po sa ating lahat. June 5, day 156 po tayo sa ating morning devotion. Matatagpuan po sa Psalm 131. Ang Psalm 131 ay isa sa mga masasabi nating shortest chapters sa Bible. At ito po ay sinulat ni Haring David o ni David. Magandang morning sa inyo. At yun nga po, samahan nyo ako, no, na pag-usapan natin to at ating himayin. Ang sulat na ito ni David na napakaiksi. Okay? Sabi sa Psalm 131, tatlong verses lang po ito. O Lord, my heart is not lifted up, my eyes are not raised too high. I do not occupy myself with things too great and too marvelous for me. But I have calmed and quieted my soul like a weaned child with its mother. Like a weaned child is my soul within me. O Israel, hope in the Lord from this time forth and forever. Yun nga po, ito po ay sinulat ni David at as indicated doon sa ibabaw ng chapter nito na tinatawag natin superscription, no, a song of ascent. At hindi nga natin alam kung ano yung eksaktong event ni David nung ito ay sinulat, pero dito po mababasa natin yung tono o isang tone kung paano sinasalamin yung pagiging matured ni David, no? Kung paano na siya ay lumakad na kasama ang Diyos, especially sa mga high and lows ng kanyang paghahari, at natuto siyang magpahinga, no, sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Okay? So dito sa mundong ito ay ang tao ay namumuhay na pinapahalagahan yung ambisyon, okay, pagpupromote sa sarili at patuloy na pagsisikap. Wala pong masama doon, maganda po yun. Pero dito sa awit 131, parang ito ay isang breath of fresh air, no? Isang bagong hangin na kung saan ito nga ay bagamat maiksi itong chapter na ito ng 131 ng Psalm, pero makikita natin dito yung malalim na in terms of spiritual maturity, yung lalim niya, no? Kasi nga po itinuturo ng chapter na ito yung kagandahan ng humility, yung pagtitiwala sa Diyos at yung quietness o yung kapayapaang galing sa Diyos. Okay? So isa-isayin natin. Tatlong verse lang naman po ito. Ang sabi sa verse 1, basahin ulit natin sa Tagalog. Panginoon, ang puso ko'y hindi palalo. Ang mata ko'y hindi mayabang. Hindi ko pinakikialaman ang mga bagay na dakila at mahirap unawain. So, ito ay pagpapakita ng isang mapagpakumbabang puso, no? Ang sabi ni David, my heart is not lifted up. So, sinimulan ni David kung ano ang hindi siya. Kung ano yung hindi niya ginagawa, no? Hindi siya mapagmataas, palalo, at ang pangangailangan na kontrolin o unawain ang lahat. So, pwede natin sabihin na siya ay hindi nagsusumikap na maging center. Hindi ko alam kung maaring sinasabi ni David dito yung center of attraction na alam ang lahat, no? At hindi nga siya nagpe-pretend na kaya niyang sagutin ng lahat, no? Hindi siya nagpapanggap. So, makita natin dito talagang yung maturity ni Haring David, no? Kaya nga sabi ko kayo na medyo ang pagsulat dito siguro nasa age of maturity na siya. So, pwede nating sabihin sa ating mga sarili, no, na sa ating panalangin, lagi nating hilingin sa Diyos na bantayan ang ating puso na hindi maging mapagmataas, kundi handang magtiwala sa Kanya. Katulad nitong verse 1 na ito. At sabi sa verse 2,
Sa halip, pinatahimik ko at pinayapa ang aking kaluluwa. Tulad ng batang inawat sa pagdede sa ina nito, tulad din ng batang inawat ay ang aking kaluluwa sa loob ko. So, anong ibig sabihin ni King David, no? Yung tahimik na kaluluwa o quiet soul. I have come and quieted my soul. So, inikurdo para rito, no, ni David yung kanyang sarili sa batang inawat na sa pagdede, na hindi na umiiyak sa gatas kundi payapa lang sa yakap o bisig ng kanyang ina habang siya ay karga, no? So ito ay pagpapakita ng pagtitiwala, no? Pagtitiwala na si David ay hindi na nagdedemand na sa ating Panginoon sa kanyang nakitang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Kontento na siya nakasama ang Diyos. Kaya nga po, yung paglalarawan ito ng katulad ng isang bata na hindi na naghahabol sa pagdede niya ng gatas kundi sa bisig ng kanyang ina, ito ay malalim, no? Malalim at matatag na pagtitiwala sa presensya ng Diyos. At ito nga yung pwede natin tawagin na intimacy with God, na hindi based on getting from Him but on simply being with Him. Intimacy with God that is not based on getting from Him but on simply being with Him, no? Hindi na nakabatay sa paghingi, pagkuha, kundi sa simpleng makasama ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga kung ating tatanungin ang ating mga sarili, kailan ba yung huling panahon, ilang oras na andun ako sa presensya ng Diyos at nagpapahinga, rested in God's presence, no? Nakontento na sa buhay at na-enjoy yung intimacy, yung presensya ng Diyos, dahil binabalik-balikan kung paano naging matapat at patuloy nagiging matapat ang Diyos sa buhay. Kaya sa ating panalangin na, Lord, hayaan mo ang iyong biyaya, yung grace to quiet my soul, no? Napayapa ng aking kaluluwa at maging satisfied sa iyo lamang. Isang pusong kontento sa presensya mo. So, napakaganda panalangin na wala tayong hingiin kundi yung makasama siya, being with Him. Verse 3, sabi ni David, O Israel, umasa ka sa Panginoon mula ngayon at magpakailanman. So, hindi lang siya ang iniisip niya kundi yung kanyang bayang Israel. Meron siyang pag-asa. Umaasa siya ng bayang Israel ay maging katulad niya na makontento sa Diyos. Kaya nga from personal experience, nabasa natin dito sa verse 3, yung kanyang public encouragement. Na para bang sinasabi niya, nakita ko na ang kapayapaan sa pagtitiwala ng Diyos. Sana makita nyo rin at kaya nyo rin makita. So parang ito yung gustong iparating ni David dito sa verse 3. Kaya nga po, napakahalaga na tayo ay kumapit, no, sa ating Panginoon, ano man ang mangyari, at yun nga, sa katagumpayan natin ng pagkapit, pagsama sa presensya ng Lord, at pwede natin ipamalita sa lahat ng tao na nakita ko, natagpuan ko ng kapayapaan sa pagtitiwala ng Diyos, at kaya mo rin makita at magtiwala sa Diyos. Kaya nga po, panalangin natin na ang ating community, ang ating church, no, itong mga tao sa ating paligid ay maging taong matatag, ang pag-asa sa ating Panginoon Diyos, kung paano na tayo naging matatag sa Kanyang piling. So in closing, makikita natin dito na ang Psalm 131 ay nag-aanyaya sa atin na maging mapagpakumbaba dun sa verse 1. Sa verse 2, tumahimik at magpahinga, at sa verse 3, umasa sa Diyos. So, 3 verses lang, pero pinapakita rito yung lalim ng daan patungo sa tunay na kapayapaan. Hindi sa paggawa ng marami,
kundi sa pagbitaw at pagtitiwala sa Diyos. Okay? So, isa na namang napakagandang paalala po sa ating lahat, no? Kung napapagod, disappointed, discouraged, o kahit na masaya, may breakthrough, matutong maging intimate sa Panginoon. Namnamin yung kanyang busy at mag-stay, magpahinga doon sa lahat ng panahon at sitwasyon. At makikita natin ang kapayapaan na dulot ng kanyang presensya. So ang panalangin ko, no, katulad ni David, na tayong lahat ay tunay na mag-enjoy sa piling ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Yes, Father God in heaven, Lord, turuan mo kami maging mapagpakumbaba, manahimik at magtiwala sa iyo. Sa mundong ito na puno ng ingay at pag-alaala, bigyan mo kami ng kaluluwang panatag sa iyong presensya, kaluluwang nag-e-enjoy sa iyong mga bisig, aming Diyos. Marami pong salamat sa iyong presensya at sa iyong presensya, tunay Panginoon. May kapayapaan at may fullness of joy. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Kaya muli mga kapatid, sumayin niyo nawa ang kapayapaan ng Panginoon at palaging namnamin ang kanyang mahigpit na yakap sa ating lahat. Sa mapagpalang umaga po ng Huwebes sa lahat ng anak ng Diyos na tunay nagmamahal sa Kanya.